Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Itong ginagawa ko para lang tayo magkaroon ng magandang kwentuhan na makakatulong sa ating pamahalaan. Ito, ano lang ito, komentaryo ko dyan sa iba at sa hindi pa nakapakinig nito. Sana mapansin itong ikukwento ko. Ito, totoo ito. Kasi sa akin mismo nangyari. Itong parang modus ata ito doon sa LTO, bagong modus. O baka naman ito pangsabotahe sa mga appointees ng ating Pangulo. Kaya halimbawa kung bago pa kayong, sabi nga ng mga ibang vlogger dyan, kung bago pa lang kayo sa aking TV show, kung TV show man ito, subscribe naman kamo. Mag-subscribe kayo para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Ang pag-uusapan natin ngayon, yung particular na ako ito party sa kuan sa LTO. Kasi nung siguro first week ng June, nag-renew ako ng lisensya ko, driver's license. Alam naman natin na sa panahon na yun, parang wala pa yan noon, mga plastic card, wala pa yan. Ang masagara in-issue niyan, mga papilang sa mga lisensya. Pagpunta ko doon sa LTO, yung isa sa mga satellite office ng LTO, na pagpasok mo doon, makikita mo, no picture allowed. Pagdating ko doon, tanong ako, saan ba dito ma'am paano ba ang pag-renew ng lisensya? Kinusbak naman ako ng counter ba, kasi may mga pangalan naman sa mga counter eh. Pagkatapos ng pag-usap namin, binigay ako ng papel. Pirmahan mo ito, pagkatapos mapirmahan, mapildapan, i-ano mo doon sa yung mama doon. Ibigay mo yan. Nang mapirmahan ko na, mapildapan, binigay ko na doon sa lalaki. Nag-isa lang siya doon. Pero sa harapan niya, marami doon mga nakaupo, ng mga aplikante. Ngayon, kinausap ko. Sabi ko, sir, ito nang ano ko. Galing yan dun sa babae, pinabibigay na lang dito sa iyo. Sabi sa akin ng yung mama, o sige, mayroon ka na bang yung examination sa LTO online? Bako, sir, yan nga ang problema ko. Kasi hindi ako marunong sa online. Baka naman kako meron pa tayo dyan magawa nga paraan. Diba, kung gusto mo, itanungin mo na lang ako at sasagutin ko. Lahat party sa ako kasi matagal ako nagdadrive eh. Pero pagdating sa online, wala hindi ko yan. Hindi ko alam ang mga pag-online. Sabi ko sa kanya, wala ba tayo dito pwede mo maanuhan na kung paano makatulong sa katulad ko nga hindi marunong sa online. Pwede ba ako mabigyan niyo ng written examination? Sabi, hindi, kasi ang ano talaga dyan, online. Hawak-hawak ko yung cellphone ko. Sabi ko naman, sir, baka naman mayroon tayo dyan magawa ng ng paraan. Sabi niya, o sige, gagawin ko ang ano ko, yung kung anong magandang remedyo dyan. Ngayon, sabi sa akin, akin na yung ano mo, yung cellphone mo. Sabi ko naman, sige, binigay ko yung cellphone ko. Nang may bigay ko na yung cellphone ko, sabi niya sa akin, ano ba, bakit wala itong apps? Sabi ko, sira yan sir eh. Ginagamit ko lang yan pang tawag lang at saka mga incoming call. Diyan ko lang ginagamit yan.
Anong sabi niya sa akin? O sige, ako na ang bahala sa'yo. Pero yung cellphone ko, doon lang sa kanya. Hawak niya. O sige, ako na ang bahala sa'yo. Sabi sa akin. Eh sabi ko naman, baka naman sir, yung sinabi kong bahala sa'yo, baka mahal yun, hindi ko kaya. Hindi, ano lang yan. Ang ibigay mo lang. Ako hindi, kailangan presyuhan mo. Kasi baka mamaya hindi tayo magkasundo. Eh, kung hindi ko kaya, hindi na lang ako magpapaano sa iyo, magpatulong. Hindi, okay na yan. Bahala ka na. Bako, sabi ko sa kanya, oh sige, kung yan ang ano, pero kailangan, ako, mabuti niyang sigurado. Baka, ay, bahala ka na. Ngayon pagkatapos niya, siya nag-ano dun sa cellphone ko, hawak-hawak niya, nasa kanyang harapan eh. Pagkatapos, kasi hindi naman, hindi naman yun, sira naman yun eh. Ngayon, pagkatapos ng mga ilang minuto, may ibinigay sa akin na papel. Yung papel, sabi niya, ibigay mo yan doon sa yung doon sa may Medicard, o medical, ibigay mo lang doon. Sabihin mo galing yan sa akin. Kaya yan ang pinuntahan ko doon, binigay ko. Yung pala doon, mayroon doon babae, pagpasok ko, binigay ko yung yung papel na binigay niya. Sabi ko, galing ito doon sa yung doon sa isang counter. Tapos, sige, antayin mo. Yung man pala ang pagprint ng pagprint ng resulta ng examination. Ngayon, nang matapos na magprint, binigay sa akin, sabi sa akin ng yung nagprint, 50 ang bayad niyan. Ibinigay ko ang 50. Siyempre, nakatayo lang ako. Sabi ng babae, ano pang hinihintay mo? Di ba nandiyon na sa iyo ang resulta? Sabi ko, ma'am, yung resibo. Wala yung resibo. Ano lang yan, sa pagprint lang. Baka ganun ba? Ako, medyo parang opisina ng gobyerno, kailangan dyan, lahat may resibo. Ngayon, ibinili ko na doon sa doon sa pinuntang kong noong una, yung mama. Nang umano na ako doon, sabi sa akin, o sige, okay na ito. Ibigay mo na lang doon sa doon sa counter niyan. Okay na yan, wala na yan problema. Pinuntahan ko yan doon sa yung tinuturo niya nga counter. Pagdating ko doon, ayun, pinapunta ko doon sa medical. Pagkatapos ng medical, sabi ng medical doon, ng doktor, doon ka pumunta, ibigay mo lang ito doon sa pagbayad. Ngayon, nagbabayad na ako doon. Nakita ko yung kausap kong na mama, pumasok doon sa loob. Kinausap niya yung mga counter doon, mga nakakuan kasi may mga pangalan naman yun doon na counter. Pero siya, wala siya pangalan, kasi doon lang siya sa labas eh. Kinausap niya. Tapos siguro mga ilang segundo pagkatapos ng pagbayad ko, sabi ng babae, pumunta ka lang doon sa releasing office. Pag-release na ng card mo. Nang pagpunta ko doon, pero nakausap na yan ng yung nang tumulong sa akin sa examination. Nang ibigay ko na yan doon na mga papilis ko, ilang sandali lang, umano siya. Inilabas na yung bangko ID, yung license ko na. Sabi sa akin, nakabalot pa sa papel. Ikaw lang ang binigyan ko nitong nitong plastic card. Yan doon sa naging tayo, mga wala pa yan, mga papel pa yan, ikaw lang ang aming binigyan. Ngayon, wag mo yan dito bubuksan sa loob ha. Buksan mo lang yan doon pag doon ka na sa labas.
ng LTO. Kasi magtatampo yan dyan sa labas kung ikaw lang ang mayroon plastic card. Kaya alam ko naman talaga nga wala pang plastic card. Ngayon, yung mama na kuan, yung, alam mo, namakuha ko na yung kuan, lumabas din. Baka sa isip ko, baka nandun yan sa labas, inaabangan ako. Hindi muna ako lumabas. Siguro mga 5 minutos. Patingin ako kung nandun sa labas, baka ako inabangan ako, nahihingin ako ng bayad ko sa kanya. Siguro mga ilang sandali lang, siguro makalipas ng 5 minutos. Umalis na ako. Wala akong tingtingin dito sa labas hanggang sa bumaba ko. Hindi ko naman nakita siya. At kahit ko pa siya nakita, kasi nakayuko lang ako. Ba't naman ako magbayad sa kanya? Duro-dito lang ako papunta hanggang sa makalabas na ako ng LTO. Ngayon, ang punto ko dyan, kung mayroon naman pala, plastic card, ibig sabihin, pinipili lang nila, ang binibigyan nila. Kung ka ng kuan, halimbawa kung mayroon kang, kung maglalagay ka, mabibigyan ka ng plastic card. Pero pag hindi ka maglagay, ang papel ang ibibigay sa iyo. Yan diyan ang kuan, yan ang modus diyan. Nawala na nga yung mga picture sa labas, doon sa loob na nagkakaroon ng transaksyon. Pangalawa, baka itong ginawa nila nga walang plastic card, baka ito naging paraan o naging sanhi kung bakit nag-resign si Tugadi, si Arthur Tugadi sa LTO bilang chief. Kasi nung kasagaran ng maupo ito si Tugadi, medyo parang medyo mahigpit ito eh. Ano ang kanyang inano sa kanya? Palaging pananawagan. Na hindi niya ginagawa ang kanyang trabaho. Na kahit na yung plastic card lang, hindi niya nabibigyan ng action. Yun naman pala, parang mayroon dyan itong mga satellite offices, mga provincial offices, baka mayroon dyan parang sindikato. Pinagkukontak na ito para matanggal si Tugadi. Kunwari hindi niya inaksyonan. Ang mga problema dyan sa LTO, kasi si ang head eh. Isa dyan sa mga sa tansyak mo, isa dyan sa mga dahilan na sabotahe si Tugadi. O bakit? Kasi ang kasagaran naman dyan yung mga empleyado dyan sa mga satellite office, hindi naman yan maalis eh. Kasi mga civil service eligible yan eh. Maalis mo dyan kung kasuhan mo talaga. Si Tugadi yung appointed lang yan ng presidente. Pag hindi niya pwede siya kahit anong oras, pwede siya alisin ng presidente. Kaya siguro yan, napilitan na lang si Tugadi mag-resign. Sapagkat, paano nga yan mawawalan? Mayroon plastic card. Bakit ako nabigyan? Ibig sabihin, tinatago lang ng mga empleyado, yung mga head of offices, head sa mga satellite offices, tinatago lang para, kunwari, hindi inaksyonan ni Tugadi. Kaya itong LTO, yun, sa akin lang ito nakakahaka. Pero sa sitwasyon, posible mangyari yun. Kasi siyempre itong mga satellite office, lahat dito sa Pilipinas, mayroon man sila dyan mga parang komunikasyon. Siyempre, halimbawa kung ako ang head of office, kung sino man dyan ng sa LTO. Mukhang mahigpit itong natin, busi ngayon, na bago. Ano nga natin ng para mapatalsik ito eh. Kaya nauso yan noon yung papel na lisensya, driver's license. Siyempre, nang magkaroon na hindi na nare-resolba ni Tugadi,
nag-resign na lang yung tao. Nang mag-resign si Dugadi, mga ilang buwan. Parang walang atin yung isang buwan. Ewan ko kung di ko na alam kung sino yan malili sa kanya, yung pumalit. Nagkaroon na ng plastic card. Hindi ba niyang pagsabotahe? Kayo nang bahala dyan, mag-analyze kung ano yan. Ako, sinishare ko lang ang experience ko. Na sana naman, dyan sa LTO, mabigyan dyan, ang isa ko dyan solusyon na nirekomenda, bawat dyan, empleyado, lalo na kung mga katulad yan, mga transactionist, dapat magkaroon sila dyan ng, alam ko mayroon dyan CCTV camera, pero bawat tao dyan na nakaupo, dapat mayroon dyan sila camera nakatutok sa kanila. Isa dyan, bakit nila kinukuha yung cellphone ko bago siya makipagtransaksyon sa akin? Kasi umiiwas siya, baka yung mga usapan namin na-record ko sa telepono. Kasi pwede, halang usapan namin dyan, pwede ko yan i-record Isa yan sa mga hindi lang, kaya bago ka dyan makipagtransaksyon sa kanila, kukunin, lalo na kung halimbawa, kung maglalagay ka o ano pa man, o mangi sa'yo, kukunin muna niya yung cellphone mo. Doon niya sa tabi niya para hindi mo may record ang usapan ninyo. Anong malay niya? Yung nakikipagtransaksyon sa kanya, kumukuha lang pala ng ebidensya para siya makasuhan. Kaya ang ginagawa nila, kinukuha niya yung cellphone mo. Pagkatapos ng transaksyon ninyo, verbal, saka na niya ibigay yung cellphone sa'yo. Yan ang mga modus nila. Kung halimbawa mag-transaction siya, kinukuha mo na yung cellphone mo bago siya magkikipugan. O sana naman ito ng mga LTO sa satellite office, mabigyan ito niya ng solusyon. Baka ito nangyayari sa ibang opisina ninyo. Sana naman itong ginawa ko, makatulong ito sa, alam mo, yung mga may kilala dyan sa LTO, sabihan mo doon sa mga head ninyo. Pagbutihin ninyo ang pagmatyag sa inyong mga tauhan. Siguro yan ang modus na ngayon, yung uso. Kaya bawal ang picture sa labas Yan na lang para, siyempre, marami na ngayon mga pwede ka magamitan ng mga gadgets para hindi ka makapag-deny ba. Isa yan sa aking mga rekomendasyon. Sana naman magustuhan ninyo itong ko. Mayroon pa sa sunod na kung ano mapag-usapan natin. Pero sana naman nagustuhan niyo itong pindo ko sa inyo. Kwento na totoo. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood.